Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video, pag-usapan po natin kung paano nga ba tayo makakasigurado or paano tataas yung views or yung engagement ng mga videos natin. Okay? So, ngayon guys, napansin naman natin lahat, even ako, as nag-start ako ng 2023 bilang newbie na content creators, and yung niche ko is more on tutorial videos. But alam naman natin kapag tayo ay hindi naging consistent sa ating pag-upload, especially kung ang ini-aim nyo is mas maraming followers sa Facebook, mas maraming subscribers sa YouTube or even sa TikTok, kailangan natin na ito lang masishare ko, isa lang to, maging consistent po tayo. Okay, paano nga ba tayo magiging consistent? And ano nga ba yung advantage ng pagiging consistent sa pagpo-post? Okay? So, unang-una, kapag tayo ay palaging active bilang content creator or bilang newbie, lalong-lalo na, shout out po sa mga newbies na nagsisimula ng kanilang career dito sa content creation. And para sa akin, kung kayo ay newbie, gusto ko lang talaga kayong i-inspire na kapag tinuloy-tuloy nyo po yung pag-upload or naging consistent kayo sa ginagawa nyo. Una, mahirap. But eventually, kapag yan is nag-enjoy ka na sa pagka-content, hindi mo na mapipil yung stress or yung out of content nun. Minsan, ubusan tayo. Hindi mo na mapipil yan. And then, makikita mo kapag may in-aim ka na sample, ang in-aim ko last time nung ako nag-umpisa pa lang, magkaroon ako ng 1,000 subscriber, and then in-aim ko next is 10,000. Once na meron kang achievable goals, dapat yung goals mo is achievable para hindi kung hindi mo ma-meet, hindi ka masyadong masasaktan or hindi mo na-expect na talagang ma-reach mo. Pero kung ikaw naman talaga dedicated sa gagawin, posible mo talagang makuha or ma-claim. So, start ka lang sa 1,000 followers, mag-start ka lang ng goal mo bilang newbie. Ayan. So, pag yan is na achieve mo na yung first goal, second goal, and mag-enjoy ka na lang talaga sa ginagawa mo. So, yun yung in-aim ko. And then, una, mahirap kasi ang in-aim ko last time, 3 short video per day, yung kasagsagan ng Facebook Reels yan, and yun, so 3 Reels medyo exhausted din minsan kasi kapag ako yung hindi nakapag-upload ng 3 video per day is parang parang may kulang. So yun yung dedication ko nung newbie. So bilang newbie or bilang ikaw na magsisimula pa lang, ituloy-tuloy mo, huwag ka mapapagod, and mag-aim ka ng mga goals mo para may target ka kung saan ka papunta. So sample, ang goals mo is 30 video within 1 month. So posible, mag-upload ka ng isang video sa isang araw, so ma-reach mo yung 30 videos mo sa loob ng isang buwan. So dapat consistent. And take note sa mga newbie na magsisimula talaga na inspire ngayon sa mga content creator na nakikita natin na sobrang talagang dami ng followers. Palagi lang tayong maging motivated. Tingnan lang natin yung resulta nila, and then ma-inspire lang tayo sa mga result nila. Malay natin at the end of the day may mag-viral sa mga video mo kasi natututo na tayo sa pagiging consistent natin. Minsan nakikita na natin, ito pala yung yung mga dapat ko pang i-improve, yung aking pagsasalita o yung aking mabilis sa pagsasalita. So pwede mo siyang babagalan mo na lang. So ganon. Minsan na-discover natin yung mga flaws or yung mga need to improve na mga ng mga area bilang content creator. At the same time, meron na nga po tayong mga tools ngayon na mas matutulungan tayo na maging effective and maging mag-stand sa mga competition sa videos. So, kung kayo is familiar sa CapCut, ayan yung ginagamit ko sa pang-edit ng short form videos sa Reels tapos sa TikTok. And then
KineMaster, Canva, ayan. So pag-aralan nyo yan guys kasi very important yan ngayon. Ang labanan na po ngayon is yung quality ng video. Kung ang video po natin is medyo blurred or sobrang madilim, and then yung audio, minsan ako wala akong audio na ngayon nagamit. So ito is sa kwarto lang talaga. Kulong to, ibig sabihin kahit maingay sa labas, kahit papaano nare-reduce yung noise nung surrounding. So dapat po quality yung mga videos natin. Hindi lang po sa sa pag-edit or sa basta upload na lang tayo. Pero kung sikat ka na content creator, 'di ba? Mostly kung kilala sila Sir Gavin na parang lang raw footage na lang yung may na-upload nila. Wala man lang masyadong edit kasi nga kilala na sila nakapag-build na sila ng ng identity bilang content creator. So tayo na nagsisimula, kailangan natin mapansin ni Facebook or ni algorithm. Okay, pag-usapan natin tong si algorithm. Si algorithm guys, isa itong machine learning technology. Pag sinabi natin machine learning technology, siya po yung nagde-detect kung anong video yung palagi mong pinapanood. Like for example, mahilig ka sa mga anime. So, once na pinanood mo ng 3 seconds or 1 minute yung video na related sa anime, pansin mo yung susunod na video is anime din. Ganyan ka-lupit or ka-intelligent yung AI. At the same time, kapag naman ikaw is palaging nag-upload and nakikita ni AI yung engagement, yung comment section mo, yung inyong followers is nag-grow, mas mataas po yung advantage mo na ipakita ka sa wider audience. Ibig sabihin, yung popularity o yung quality ng content mo is pinupush po ni algorithm or ng AI sa wider audience. So, dapat pala kung ano yung usually na nasa trend or nasa niche or category, dapat dun muna tayo mag-focus. Kung ang strength mo is more on tutorial video, so try mo mag-tutorial videos. Kung strength mo naman is yung mga funny video or entertaining video, pwede ka dun mag-focus. So, kung newbie pa lang tayo, mas malaki yung chance na talagang nakikita ko based on my experience kapag nag-focus po sa niche. Meron naman po talagang content creator na ang pag-create nila ng video is random na tinatawag. Pero based on my experience guys, I highly suggest kung magkakaroon po tayo ng niche muna kung tayo ay newbie. Pero again guys, hindi ko kayo pinipilit na focus lang kayo sa one niche or isang category lang muna. And then tsaka na kayo mag-random. Kung kayo po is more on random videos, malilito yung algorithm kung ano yung palagi mong pinopost. 'Di ba bago tayo mag-create ng page, mayroong category po yan na pinipili natin. Like for example, video creator, entertaining videos, or educational. So dun pa lang, pansin na natin, dapat pala mag-focus ako sa paggawa ng content na by category or by niche. So siguro, yun muna yung masasuggest ko sa inyo kung newbie po kayo, I highly suggest, focus muna kayo sa isang niche. Like for example, tutorial videos. Focus ka, bigay ka ng mga valuable content. Kasi dyan naman po talaga nagsisimula kapag valuable yung content natin. Yung followers, yung views, yung engagement, even yung share is kusa nang dadating. And kapag sinati pa tayo at nag-viral po yung mga videos natin, yung revenue or monetization is mas madali na. Okay, so yun lang i-recommend tayo ni AI kung tayo ay consistent sa pag-upload. At nakikita po ni Facebook yan kasi nga digital era na, kumbaga artificial intelligence na po talaga ang nagdo-dominate ngayon sa mga applications or sa mga technology na ginagamit natin. So dapat talaga hindi tayo maiwanan. So i-maximize natin or gamitin natin yung full potential ng algorithm or ng AI. Marami na pong way para ma-improve natin
yung video natin or mismong tayo, no, mas madali na. Kasi yung mga usual uploaded videos natin is hindi siya ganong quality. Ngayon, nagiging quality na dahil meron ng mga advanced application na gumagamit na ng artificial intelligence. And then sa improvement naman, syempre, kapag consistent tayo, mas mag-improve na tayo bilang content creator. Mas nahasa tayo once na palagi tayo nag-upload. Yun yung sinasabi ko kanina, no? Kapag palagi tayong nag-upload, napapractice yung pagiging effective nating content creator. Nakikita natin yung gusto nating i-share sa video. So, minsan may mali pa lang nasabi or meron pala tayong hindi nasabi. So, ngayon, ang ginagawa natin is nagtuto-do list tayo or nililista natin by part kung ano yung mga gusto nating i-share. Pero itong video na to guys, no, parang ano lang to, kwento lang. So, sinishare ko lang sa inyo kung gaano nga ba ka-importante itong pagiging consistent bilang content creator or sa pag-upload. So, mag-i-improve tayo as a content creator, mag-i-improve din yung mga video upload natin. Kung minsan na nauubusan tayo ng content, and ang ginagawa ng iba is, yun, pinapanood nila ibang videos. So, which is ganun din ginagawa ko pag nauubusan ng content. Sine-check ko, ano nga ba yung bago ngayon? Palagi po tayong mag-aim sa new na upload or trending, no? So, sabihin nyo na lang natin, makikita naman natin yan kung ano yung trending, palagi nag-a-appear sa, sa page natin or sa FYP. Diba? So, yun lang, no? Siguro masishare ko. Kung newbie ka, itong video na to is para sa inyo, no? Palagi po tayong maging consistent. And huwag tayong mapagod sa pag-upload kung talaga ang ini-aim natin is magkaroon ng maraming followers, maraming views, share, and then yung pinaka-importante, revenue pa. Susunod yan once na consistent tayo at gusto natin yung ginagawa natin. Yun lang guys. Thank you so much. Don't forget to follow sa aking Facebook account, Jose Opo Mulieda Jr. na mayroong 400,000 followers. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At the same time, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, The Homebase Edit, na meron ng 125,000 subscribers and still growing. Maraming salamat. And click mo na din yung bell icon para sa next video, manonotify po kayo kaagad. See you again. Bye-bye.